kasalanan ni Pangulong Duterte. ito pa. Magiging natin. Secretary Arthur Tugade. Oo, di ba? Iniimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Walang ya kayo. Palitan nyo na lang yung mga Bollard. Alangan naman, nakakulong na si Duterte. O, di ba? Di ba sapat yun? Isama nyo sa kanyang kaso yun. Bollard, crime against humanity. Ganon. Sabi nyo, Bollard, marupok. Kasama yan sa crimes against humanity. O, ganon. 3 taon kayo dyan. Walang nag-i-inspection na engineer. Kung tama ang mga Bollard dyan, sisisihin nyo yung tao. Nakakulong na. Tapos si Tugade, hindi ko alam. Huwag mong babanggay si Tugade. Ako, kilala ko si Tugade. Baka babanggayin mo yan. Hindi ka aabot ng finish line. Ano po nangyari kay Torre, mga kareaksyon? May taning si Torre. Tinaningan na po si Torre, mga kareaksyon. Ako. Nakakatakot po ito, mga kareaksyon, ha. Bumantagin ninyo, ang lakas-lakas ni Torre, maya-maya. Nagkataning po siya. Oo, tinaningan na lang siya, 8 araw na lang siguro ngayon ang taning niya. Ito po, pakinggan natin. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yan. May taning si Torre, mga kareaksyon. 8 araw na lang, mga kareaksyon. Kailangan na mapa-examine si Torre. O ma-examine si Torre. Ay, ito, pakinggan po natin. Sasagot ng Ombudsman ang matataas opisyal na sangkot sa pagresto kay dating Pangulong Duterte. Git naman ni Vice President Sara Duterte, dapat din daw managot si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. 5 high-ranking official ng bansa ang pinagpapaliwanag ng Ombudsman kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court sa the Netherlands. Base sa dokumento na inilabas ngayong araw ng Naku po. Ibig sabihin, mayroon pong 5 taong may taning. May taning po sila. Kailangan sa loob ng 10 araw ay maipasa po nila ang sagot. Ayun naman pala. Taning pala yung sagot sa Ombudsman. Yun. Linawin mo kasi Reaction TVP. Sakala namin kung anong taning eh. Kayo po ba kung magkakataning ang 5 opisyalis ng gobyernong ito? Ano po ba kayo? Sang-ayon po ba kayo na magkakaroon na sila ng 10 araw na taning para makasagot sa Ombudsman? Nako. Mahirap po yan, mga kareaksyon, ha? Kapag nataningan ka na ng Ombudsman at binigyan ka niya ng 10 araw at hindi niya tinatanggap yung request mo para ma-dismiss yung kaso laban sa'yo, ay iba po ang ibig sabihin niya kapag hindi ka sumagot sa kanyang taning. Ombudsman, pinasusumite ng counter-affidavit sina Justice Secretary Boying Rimulya, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, PNP Chief General Romel Marbil, DILG Secretary John Vic Rimulya at Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Nitong Biyernes lang ng personal na naghain ng reklamo sa Ombudsman si Senator Amy Marcos. Kalakip ng kanyang reklamo, isinumiti rin ng senadora ang report ng Senate Committee on Foreign Relations kung saan siya ang chairperson. Inirekomenda niya sa Ombudsman na hainan ng administrative at criminal charges ang 5 opisyal dahil sa pag-aresto kay Digong. May 10 araw naman ang mga opisyal para magsumite ng kanilang counter-affidavit at Yun. 10 araw pala ang taning nila. Kailangan maliwanag yan eh. Di ba? Makakalan lang kung anong taning eh. Ako po. iba pang kaukulang dokumento. Kung hindi nila ito mabibigay sa ibinigay na 10 araw, magsasagawa ang Ombudsman ng preliminary investigation para rito at uobligahin nila ang 5 opisyal na magpasa ng ebidensya para itanggi ang mga paratang sa kanila. Naku po. Paano yan? DOJ Secretary. DOJ Secretary ka, iniimbestigahan ka? PNP ka, iniimbestigahan ka? CIDG ka, iniimbestigahan ka? DILG ka, iniimbestigahan ka ng Ombudsman? Ano bang kapangyarihan ng Ombudsman no? Bakit kaya niyang pagsabay-sabay ng mga matataas na kalibre ng posisyon sa gobyerno? Ano kaya meron sa Ombudsman? Kay Ombudsman Martires. Tuloy po natin ha.
Tiyempo sa paglalabas ng utos ng ombudsman, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat managot din si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aresto kay Digong. Sinabi niya yan sa isang campaign rally sa Kidapawan. That is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution Naku. and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. Wala pa namang pahayag ang 5 opisyal na pinagpapaliwanag ng ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam. Yan ang sinasabi natin mga kareaksyon. Lahat ng ginawa mo, mabuti man yan o masama, kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. Nakaposisyon pa si Bongbong Marcos. Hindi po makatiis si Jaime Marcos dahil gusto pa rin niyang isalba ang apelyido ng kanyang pamilya para sa mga darating na saling lahing Marcoses. Ngunit sa pagkakataon pong ito mga kareaksyon, kung ganito po mga kareaksyon, ang kahihinatnan, kung ganito po ang kahihinatnan ng mga Marcoses, kung ganito po kahihinatnan ng mga Marcoses, dahil wala na wala na, warak na ang apelidong Marcos, lalo pang winarak ni Bongbong Marcos. Naniniwala naman ako na walang kinalaman si Jaime Marcos sa mga nangyayari. Pero kahit ano pang sabihin mo, kapag naririnig ng taong bayan ng apelyidong Marcoses, ay talagang iba po ang pakiramdam. No? Pero na lang sa mga dilawan tsaka mga komunista ngayon, ay tanong lang, nagagamit ba sila? Ito na. Hindi lang po yan. Ito, magsasalita din si Remula. Pakinggan po natin. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon na mantakin po ninyo lahat kasalanan ni Pangulong Duterte. Lahat kasalanan niya, lahat kasalanan ng mga Duterte. Ang problema ng Pilipinas ay mga Duterte, ganun po ang administrasyong Marcos Jr. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Bago po ako magsimula sa ating napakagandang reaction video, shout out po sa lahat ng ating mga ka-Duterten, mga solid Duterten. Shout out po sa inyo lahat. At shout out din po sa lahat po ng ating mga ka-solid VP Sara Duterte. Shout out po sa inyo lahat. At ito po mga kareaksyon, namantakin po ninyo lahat kasalanan ng Pangulong Duterte. Parang pinapakita po ng administrasyong ito, ang pinaka-accomplishment nila ay yung durugin yung mga Duterte. Oy, Bongbong Marcos! Ang iyong misyon sa buhay mo, umupo ka ng pagkapangulo, ay durugin ang mga Duterte dahil sinasabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isa kang bangag? Yun ba ang naging misyon mo sa buhay ngayon? Na durugin ang mga taong nagsasabi na ikaw ay isang bangag? Yun ba ang naging life mission mo? Yun ba ang pinaka gusto mong ma-achieve bilang presidente? Dahil sa ang Pangulong Duterte ay minamahal niya ang kanyang bayan at galit na galit sa mga durugista, mga bangag, mga nagbebenta ng droga. At ikaw naman, sa panahon mo, lahat ng mga akusado at mga di umano'y may kinalaman sa droga, katulad na lamang ni Mabilog, ni Espinosa, ay napawalang sala ba o nabigyan ng pardon. Hindi ko alam basta't lahat, pati nga yung nakulong na durugista doon sa Indonesia, napauwi dito eh. Di ba? Masyado silang sympathizer ng mga durugista, mga basta't sangkot sa droga. Yun ba ang yung pinaka-achievement o nakamit o tinatawag nating flagship project to destroy and to eliminate the Dutertes? Lahat po ng bagay na nangyayari sa Pilipinas ay kasalanan ng mga Duterte. Mga kareaksyon, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Nasagasaan yung nasa naiya, kasalanan ng Pangulong Duterte. Di ba mga kareaksyon, nakaka
Tapos sinabi ni BP Sara, garbage in, garbage out. Alam po ba ninyo kung ano sinabi ni Claire Castro? Yung prime water. Yung prime wala na po si Camille Villar sa kanyang mga sorties. Sinipak na po si Camille Villar dahil alam po niya si Camille Villar hindi po siya siraulo. Hindi siraulo ang mga bilyar. Hindi mananatili sa'yo. Kapag hindi siraulo, hindi mananatili sa'yo. Hindi ko naman sinasabing lahat ng nananatili sa'yo ay siraulo. Pakisabi nga kung sino yung mga siraulong nananatili sa'yo. Wala yata akong kilalang siraulo na nananatili sa'yo. Di ba mga kareaksyon, hindi tayo naniniwala na ang mga nakapaligid kay Bongbong Marcos ay mga siraulo. Hindi tayo naniniwala doon. At hindi rin tayo naniniwala na si Bongbong Marcos ay isang durugista, adik at bangag. Di ba hindi tayo naniniwala? Di ba? I-comment nyo sa comment section. Di ba hindi tayo naniniwala? Basta lahat na nangyayaring katarantaduan ngayon at nangyayari sakuna at nangyayaring mga bagyo kasalanan ni Duterte. Nadulas kasalanan ni Duterte. Ayan, ang si Claire, kasalanan ni Duterte yan. Bakit ganyan si Claire? Lahat na lang kasalanan ni Duterte. Ito mga karyason, umpisa natin dito. Alam natin ng mga karyason, kaya nagkaganyan si Claire Castro ay kasalanan ni Duterte. Pagtakin mo yung Claire noong panahon ng eleksyon, never again, never again, never again. Ngayon, tagapagtanggol ka ni Bongbong Marcos. Lahat yung mga dilawan, lahat yung mga dilawan, hindi dilawa, lahat yung mga dilawan, lahat yung mga pinklawan na yan, lahat yung mga mainstream media na never again, may yung mga makabayad black, mga bulok na teroristang komunistang NPA na yan. Lahat yan na never again. Tagapagtanggol sila ngayon ni Bongbong Marcos, mga animal. Ito, umpisahan po natin ang ating reaction video na ito. Dito po mga ka-reaction, sa sinabi ni sino pa? Di si Aling Claire. Mga dilawang bulok. At yung maasa kayong makakabalik pa kayo sa kapangyarihan kapag napatumba nyo mga Duterte, kayo naman ang sisibak kay Bongbong Marcos. Nagkakamali kayo. Pag wala sa inyo mga tao, wala kayo. Ito mga karyaso, si Claire. Even nung panahon ni Hindi pa yan, hindi yan. Ito nga. Kakalungkot po, may mga nasawi. Dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation. Di ba? Nagkaroon ng aksidente doon sa NAIA at yung bollard ang sinisi ngayon ang Pangulong Duterte. 3 taon na sila dyan sa NAIA. Hindi ba ninyo na-check ang mga bollard? Wala ba nag-i-inspection dyan? Hindi ba ninyo na-check, gumagalaw yung bollard, check nga natin, baka hindi standard dyan. Hindi standard, palitan yan, 3 taong kayo dyan. Sino ba? Perfect ba ang Pangulong Duterte? Perfect ba si Tugade? Alam ni Tugade yung bollard kung matibay o hindi? Di ba? Di ba? Alam ka naman pupunta ng Pangulong Duterte, tignan ko yung mga bollard doon, baka hindi tama ang pagkakalagay. 3 taon na kayo dyan. Clear. Hindi ba wala bang nag-i-inspection dyan? Wala bang nag-i-inspection wala bang engineer yan? Yung NAIA, 3 taon, hindi niya na-check yung mga bollard na yan? Yung iba gumagalaw na, hindi ba na-check yan? Anong ginagawa nyo dyan? 3 taon kayo dyan. Naghahanap ng butas para sisina mga Duterte pag may nangyaring ganyan. Mga kareaksyon, grabe, no? Bollard, dyan sa may NAIA, kasalanan ni Pangulong Duterte. Ito pa. Magiging natin. Secretary Arthur Tugade. Di ba? Iniimbestigahan na po paano po ang naging procurement, pati yung specifications. Walang ya kayo. Palitan nyo na lang yung mga bollard. Alangan naman, nakakulong na si Duterte. Di ba ba sapat yun? Isama nyo sa kanyang kaso yun. Bollard, crime against humanity, ganon. Sabi nyo, bollard, marupok,
kasama yan sa crimes against humanity o gano'n. 3 taon kayo dyan, walang nag-i-inspection na engineer. Kung tama ang mga bolar dyan, sisisihin nyo yung tao. Nakakulong na. Tapos si Dugade, hindi ko alam. Huwag mong babanggay si Dugade. Ako, kilala ko si Dugade. Baka babanggayin mo yan. Hindi ka aabot ng finish line. Baka babalikan ka ni Dugade. Sumunod ba ang Isa pa to. Sino ba to? May alam ba to? Oy, anong pangalan nito? Si Dison. Oy, Vince. Sa bagay, kailan ka palang nailuklok dyan, di ba? O sabihin mo, 3 taon na tayo, boss. Wala ba nag-i-inspection na engineer sa NAIA? Kung tama yung mga bollard doon, hindi gumagalaw na yung mga bollard doon eh. Hindi ba nila nakikita? Yung mga security doon, hindi nila nakikita. Dapat ang mga bollard, talagang solid yan. Nakabound niya sa ilalim. Dapat hindi bababa na 6 feet yan para matibay na matibay. Kahit banggayin yan yung jet fighter, ay hindi magigiba. Kaya lang, siguro patulog-tulog yung mga namamahala sa NAIA, sisisihin ang Pangulong Duterte na naman. nung binigyan nila ito noong 2019 sa standards para sa mga airport. Ayokong i-preempt kung ano ang magiging resulta nitong investigasyon. Pero syempre, kung merong pagkakamali dyan, may pananagutan yan. Ang bollard ay kasalanan ng Pangulong Duterte. Nakakulong na doon. Isama niyo yan. Crimes against humanity, bollard, marupok. mga malulupit kayo talaga dyan sa Malacanang, Wala na kayong tinrabaho. Lahat ng mabaho yung NFA rice, kasalanan ng mga Duterte yan. Old stock. Diba? Dumudugo yung gilagid ni Bongbong Marcos, kasalanan ng mga Duterte yan. At takin mo yan. Diba? Kasalanan lahat yan ng mga Duterte. Sangkot ang pangalan ni Lisa Araneta doon sa Amerika, yung namatay si Tantongco, maraming white substance powder, kasama siya sa investigasyon ng pulis. Kasalanan ng mga Pangulong Duterte. Sabi ni Claire Castro, fake news daw yun. Sabi niya, yung sinabi ni BP Sara Duterte, isama nyo sa impeachment. Crimes against Lisa Araneta Marcos. Sama nyo yan. Kasalanan ng mga Duterte yan. Inahanap ninyo yung mga nawawalang mga flood control. Kasalanan ng mga Duterte. Yung mga akap ay tupad. Hindi naipalaganap o naipatupad ng maayos. Kasalanan ng mga Duterte yan. Yung GAA, yung GAA, kasalanan ng mga Duterte yan. Lahat kasalanan ng mga Duterte, mga karyasyon. Wag nating bibigyan ng kasalanan ni Nuan. Kasalanan ng mga Duterte. Si Jose Rizal, nasintes yan. Kasalanan ng mga Duterte yan. Lastig tong mga tao na to. Tuloy natin ito. Apart from the procurement process, an expert said authorities should also look into how it was installed. Yung bollard na nandun sa sidewalk should have proper anchorage, no? In order to have that stopping power. If it was properly constructed, kahit yung SUV could be easily stopped by one bollard, can stop a truck. And if there were Diba? Can stop a truck. Wala mga ka-reaction Diba? Ang nangyari dyan, kasalanan ng mga Duterte. Kahit 3 taon na silang namamahala dyan sa NAIA, yung engineer dyan, hindi nila tatanungin. Yung namamahala dyan, yung maintenance department dyan, hindi nila tatanungin. Basta't pag may nangyari sa kuna dyan, kasalanan ng mga Duterte, nung panahon ni Duterte nagawa yan. So, nung panahon ni Duterte, 3 taon na kayo dyan, anong ginagawa ninyo? Hindi nyo ba nyo chinecheck? Basta taayaan nyo lang na ganyan, gumagalaw yung mga bollard. any issues with the project, Mantagin mo yan mga karyasyon. Ito, panoorin naman natin ito mga karyasyon Basta tandaan natin na kasalanan ng mga Duterte ang usapan ngayon. Ito naman, patungkol sa bigas. Basta dito, kasalanan ng mga Duterte. Panahon ni Pangulong Duterte, yan na po ibinababala. At as a matter of fact, nung panahon ng Pangulong Duterte, ipinasa ang Rice Tariffication Law sa adhikain na mapaganda ang produksyon ng local rice ng palay at bumaba ang presyo po
ng bigas na hindi po naman, di ba hindi nagtagumpay yung adhikain ng batas. Carry over sa panahon po ni Pangulong Marcos na by the way ay nakaka-3 taon na. Yan. Yes, ngayon pong June 30, 3 taon na sila. 3 taon na lang sila. Ano na-accomplish nyo sa usapin ng agrikultura? Diba? Pagising mo bukas makalawa, tapos na term mo. Kamot ulo ka na, lalo na kaming mga Pilipino. Dahil imaasa rin kami sa mga nagdaang mong SONA tungkol sa mga pangako na naman sa agrikultura. Samahan pa ng appointment ng mga taong hindi mo maintindihan kung sa katakan sa ang planeta na para bagang may disconnect na nangyayari po sa katotohanan. Naka-3 taon ka na, Bongbong Marcos. 3 taon na lang ang natitira sa'yo. At tapos sa termino mo, kamot ulo ka na naman. Kasalanan ng mga Duterte yun eh. Yung pinaka-uling SONA niya, sasabihin niya, mga minamahal kong kababayan, ako po si Bongbong Marcos, tapos na ang aking 6 na taong bilang presidente. Wala po akong nagawa kasi lahat po ay kasalanan ni Duterte. Dahil po mga kareaksyon, lahat ng sinimulan ni Duterte ay wala akong pinakialaman at wala akong itinuloy. Kasi kasalanan ni Duterte, yung rice tarification law na sana lahat ng tariff, lahat ng tax na may ipon doon ay ipapamahagi sa mga magsasaka para mapababa ang kanilang cost o production ng bigas, ng palay, ay walang nangyari kasi pinasukan ng malalaking mga sindikato. Kasalanan po ni Duterte yan. Ito. Pagyan natin ha. Even nung Hindi mo na yan. Ito mo na. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, Bongbong Marcos, 3 taon ka na. Ngayon ka palang nagsisimulang ayusin ang agrikultura. Wala na, ano pa nga ayusin mo? 3 taon ka na, natapos ay 3 taon. Mahigit 2 taon ka na lang. Pagkatapos ng Mayo, mahigit 2 taon ka na lang, Bongbong Marcos. Inaayos na daw yung agrikultura dahil napakataas ng bili. Alam ba nilang ginagawa nila sa Malacanang? Alam ba nilang ginagawa nila? Ha? Alam ba nilang trabaho nila? Ito. inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Ay! God save the Philippines! Tatlo taon pa yan. Kaya pa ba ninyo mga Pilipino ang 3 taon ni Bongbong Marcos? Baka anong mangyari sa bili? Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po... Oh! Ngunit, ang nadatnan... ito. Ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya't ginagawan po namin ang paraan. Walastik ka, 3 taon ka na, sinasabi mo pa rin ang nadatnan nyo na napakahina ng agrikultura. Ang nadatnan talaga ninyo, napakahina ng agrikultura. Ano, kahapon ka pa lang nagsisimula. 1 buwan ka pa lang, Bongbong Marcos. Baka akala niya 1 buwan pa lang siya. So hindi po natin masisi si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, 3 taon ka na. Patapos na yung termino mo. Pag ganun na hindi umabot ka na doon sa taas.
Ngayon, pababa ka na. Pababa ka na niyan, pababa ka na. Paalis ka na. Tapos, ang pinipreach mo, 3 taon ka na dyan, yung dinatnan pa ninyong agrikultura napakahina. Sabi ko na sa inyo, kasalanan lahat ng Pangulong Duterte eh. Mula po sa nakaraang 2 taon, Oo. nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Oh, totoo kaya yun? Magkano? Ilan? 150? Ay, nasaan yung 500 na na flood control? Ilan ba yung flood control? 5,500 ba o 500? Hindi ko alam eh. Paki-comment nga po sa comment section kung 5,500 na flood control o 500 nung dumating yung bagyo lubog ang Pilipinas. Ngayon, nagpatayo na naman daw sila ng processing plant ng 150 ba? Nasaan kaya yung mga yun? Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa. Oh. Congratulations, Bongbong Marcos. Di ba galing? Yung po yung processing, yung mga rice dryer, yung solar power na rice dryer, ilagay mo yung palay sa daan, o solar power yun. Pagsisimula tayo ng 50 pa. Oh, galing. Noong 1 linggo, Oh, binuksan ko, Oh. inaugurate ko ang una. oh, binuksan daw niya, inaugurate niya, magkaiba yun. Ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako. Sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya. Yung unang yan, nag-invest yata Thailand. Inaangkin niya yun. Namuna niya yata Thailand company yun. Kung hindi ako magkakamali, correct me if I'm wrong ha, Bongbong Marcos ha. Ang galing mo naman. Sa wakas may naipatayo ka. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po sa abroad, sa international market. Ang galing po ni Bongbong Marcos, sinisisi pa rin po niya ang administrasyong Duterte sa nangyayari po ngayon mga kareaksyon. Kasalanan pa rin niya ng mga Duterte. Ito naman po yung pinaka-latest na sagot ni Bonjing. Ito ha, pagka po natin ha. Pagka natin. Kasi para yata nga sinasabi niya dito mga kareaksyon na hindi daw tama ang procedure na ginagawa ng ombudsman. Hindi raw po tama ang procedure na ginagawa ng ombudsman. Ito mga kareaksyon. For you to comment na po and to submit your affidavit. Ano pong mangyayari, sir? Sasagot kami. We will answer. Sir, ano po yung lalamanin nitong sagot? Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya it's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report. But why the haste? Why not wait for the committee report? Kasi that's a committee investigation. What was contained was a chair. Anong wait for the committee report? Sabi po ni Bonjing Remula, bakit nagmamadali si Amy Marcos? Bakit di natin hintayin yung committee report? Bakit chairman's report ang dinala doon sa ombudsman? Kahit sino pwede naman magdala ng complaint doon sa ombudsman eh. Bakit ka nagre-reklamo kay Amy Marcos? Bakit daw hindi committee report? O bakit hindi nyo dinala ang Pangulong Duterte sa local court? Bago nyo inilipad doon sa The Hague. O siya ito. Report. So that's a little strange. But anyway, we'll answer it. O, ito, paginggan natin. Sir, ano po yung lalamanin nitong sagot? Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya it's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report. But why the haste? Why not wait for the committee report? Why the haste? Why not wait for the committee report? Ngayon, alam ninyo yung mga procedural guidelines. Nasasabihin nyo, hintayin mo yung committee report, hindi yung chairman's report. Ngayon, isinampa na ni Amy Marcos sa ombudsman, ang ombudsman ay nangangatal na.
May taning ka na, oy. May taning na po siya, no? Si Remula, oh. May taning na. Maniwala po kayo, may taning na siya 10 araw pag hindi siya sumagot. Diba? O, ito pa, o. O, ito ha, mga kareaksyon ha. Kasi that's a committee investigation. What was contained was a chairman's report. Oh, chairman's report. Ayaw daw po niya yung committee, dapat daw hinintay yung committee report bago dinala sa ombudsman. Bakit daw nagmamadali si Amy Marcos? Tuloy, binigyan ng taning. Binigyan po ng taning si Bonjing Remula. Maniwala kayo sa akin, may taning si Bonjing Remula, 10 araw kailangan sumagot. Hindi po taning sa buhay ha, taning niya, yung may taning na si Bonjing. So that's a little strange. But anyway, we'll answer it. But sir, do you think this will be enough for Senator Ivy once na you submit your explanation? Pagtapos ng election, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yaman. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity. Oo, di ba? Pagkatapos daw ng election, tama na yun. Gusto lang talaga makakuha ng publicity. Di ba? Yun talaga yung, naku po, kung magtuloy-tuloy yan, pagkatapos ng eleksyon, ano mangyayari, ha, Boying? Tungkol sa election, ano tayo magagawa? Sir, yung kay Pulong po, meron din daw pong complaint na final po sa parang Grave threats. Yeah, I was told about it. There's also a CCTV, but Pulong is saying na baka daw fake po yung video. No, we will look into it. We'll let the prosecutors handle it. Hindi naman ako nagdidictate ng gagawin ng prosecutor. We give enough leeway and very transparent ang process dito sa DOJ. Sir, on Friday po si VP Sara is scheduled for a PI dito po sa DOJ. Okay. Meron po bang special preparations? Meron po bang yung kampo niya? Well, she will have the PSG with her here. Open naman sila, pwede naman sila pumunta rito to secure the premises. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi po ako nag-handle ng preliminary investigation. Sir, Anson Ke, meron po pa tayong bagong update on that? Anson Ke, I will be meeting with Teka lang ha, tapusin lang po na si Anson Ke, kailangan ibalik yata niya yung yung umano sa Anson Ke, yung 100 billion. Pero dito nagre-reklamo po si Bonjing. Bakit daw hindi nintay yung committee report? Bakit chairman's report lang? Iniakyat na doon sa ombudsman. Ayaw mo yun, may taning ka na ngayon. 10 araw lang. Sagutin mo yun, ha, Boying, ha? Ayusin mo. with some of the police officers this afternoon. Nakakausapin. Okay, dyan. Tatanong ko na rin. Possible pa ba sir na maibalik yung ransom money? Kasi may ilang kongresista na Yan ang sinasabi ko sa police. Dapat hanapin nila yung ransom money at ibalik sa pamilya. That's very basic sa kidnapping cases. Okay? Sir, meron kayong gusto bang idagdag? May nakakalimutan ba kami? Hindi naman, ano lang yan. Hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Anyway, we'll still answer it. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi rin dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa Ay, tatawagan ko si Tatawagan ko si Ombudsman Martires. Ombudsman Martires! Pwede po kayo Ombudsman Martires. Ombudsman Martires! Minadali daw. Wala daw fact-finding yung ginawa ninyo kay Remula. Dumire-diretso raw yung investigasyon. Nagtuloy-tuloy. Mali daw yung procedure ng ombudsman. Ulitin ko ha, paparinig ko sa inyo. Ito yung sinabi ni Ito yung sinabi ni Remula. Hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Hindi raw clear. Hindi raw clear yung procedure mo, Martires. Ombudsman. Hindi raw, gusto mong marinig ulit. Ito, pakinggan po ninyo na maayos sa Ombudsman Martires ha. Ito, nagangangawa dito si Bonjing Remula. Sabi niya, hindi raw clear ang procedure mo. Minamadali mo raw. Katulad ng ginawa nila sa Pangulong Duterte, minadali nilang inilipad doon sa The Hague. Ngayon, binabalikan sila ng tadhana dahil minamadali mo raw. Ayaw nila, gusto nila, killing me softly with this one, very maho. Ganun daw. Ganun. Ito, pakinggan mo ha. Ombudsman, pakinggan mo to. Okay? Sir, meron kayong gusto bang idagdag? Ito, pakinggan mo ha. Ba kami?
Hindi naman, ano lang yan, hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Oo. Anyway, we'll still answer it. Oo. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan. Oo. Tapos na-publish yan. Oo. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Oo. Basta dire-diretso kagad sa amin. Oo. We'll see. Oo. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitignan namin, parang hindi na sunod. Oo. Okay. Ba't nagre-reklamo ka, Bonjing? Ba't nagre-reklamo ka na hindi clear? Teka lang, kausap ko pa pala si Ombudsman Martires. Narinig po ba ninyo yun, Ombudsman Martires? Nagre-reklamo si Bonjing Remulla. Ang sabi niya sa inyo, hindi raw clear. Bakit daw minadali? Bakit walang fact findings? Bakit dumire-diretso? Oo, ayaw nila yung dumire-diretso. Pero yung ginawa nila sa Pangulong Duterte, nung nililipad nila doon sa dahig, ay dumire-diretso. Wala nang tinatawag nilang local court. Dire-diretso na. O extrajudicial rendition. Ang ginagawa po ba ninyo kay ano ngayon, kay Bonjing Remulla, isang makatarungan? Makatarungan ba? Yung hindi na dumaan ng fact-finding? Fact-finding, sila na yung magbibigay ng fact sa'yo para hindi na kayo mapagod. Di ba yun? Tama naman yung sinabi mo, Ombudsman Martires. Kailangan talaga, dumire-diretso na yan. At sila na mag-provide ng fact. Kung talagang nawala po siya, nawala. Sila na magbibigay ng facts para naman sila ay yung fact nila ay ma-fact up, 'di ba? Ganoon, mailagay sa itaas yung fact nila. So, maraming salamat na Ombudsman Martires. Sige, fact na fact 'yan. Sige, okay. Bye. Ay, hindi ko naman kausap doon si Ombudsman Martires. Joke lang 'yun. 'Di ba? Si Bonjing Remulla, nagrereklamo po siya ngayon bakit daw minadali ni Ombudsman Martires. O di ba kailangan, Bonjing, sumagot ka. Oo, wala na, di ba? Kung wala kayong tinatago at hindi ka natatakot, kahit ano pa yan, kahit na dumire-diretso pa yan, you're not afraid. You are confident. Because you are Bonjing Remulla. Anyway, mga kareason, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakaganda reaction video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin. Shukran. God bless you all. Duterte. 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 Duterte.